Please join me in warmly welcoming our remarkable speaker, a leader, an advocate, and an inspiration to many, Dr. Manuel M. Gabriel. Hey, good morning! Good morning. Good morning! Good morning. Okay, magaling po ako mag-Tagalog ha. Biyasang-biyasa ako sa Tagalog, kaya huwag kayo mag-alala. So, kamusta na po ang mga bayaning guro? Yan, ng Thomas del Rosario College. Kamusta na po kayo? Struggle? Isa ba kayo sa mga nag-heart sa content na ang hirap maging teacher ngayon? Kakasuhan ka agad ng 7610. Isa ba kayo sa mga ganun? Na mga teacher daw ngayon nakagapos. Sealed ang bibig. Kasi baka makasuhan daw ng 7610. Isa ba kayo sa mga ganun guro? Kayo ba yung mga followers ng mga nagpo-post ng ganun? Well, kung isa kayo sa mga ganun guro, I hope pagkatapos ko magsalita sa inyo mamayang hapon, medyo mabago po yung mindset nyo. Okay? Kasi ako po ay isang child rights advocate. At pipilitin kong ipaliwanag sa inyo ng mabuti kung bakit kinakailangan may positive discipline. Bakit ba kami pabor sa positive discipline? Pipilitin ko na unawaan nyo ano ba ang halaga ng isang teacher sa isang bata na minsan nang pinalo sa bahay, na minsan nang binatukan sa bahay, na minsan nang minura sa loob ng kanilang tahanan. Ano ba talaga ang pinakamabigat na responsibility ng isang guro sa isang mag-aaral na pag pumasok akala mo masaya, na pag pumasok kayo ng tayo, ikot ng ikot, hindi mapirmi sa isang pwesto. Ano ba talaga dapat ang responsibility ng isang guro sa mga batang may kakaibang kilos at galaw, mga batang bastos sumagot, mga bata na akala mo sa marunong pa sa teacher, mga bata na halos ipahiya sa guro. Ano ba talaga ang responsibility ng teacher? So simulan natin yung ating activity sa inyo muna. Gusto ko muna magsimula sa inyo bago natin kausapin ang mga bata. Sino rito sa inyo na ngayong nakaupo at kaharap ako na may dala-dalang problema? Sino sa inyo yun? Lahat kayo? Okay, tawag ko sa problema challenge. Okay. Sino naman dito sa inyo ang merong dalang emotional baggage pagdating na rito sa venue? Sino rito sa inyo yun? Emotionally burdened. Talagang pag tinig kami mga katabi mo, no? Kung alam nyo na pinagdaraanan mo ngayon, yan, yung mga ganong klase. Sino sa inyo yun? Na nandito ngayon at may emotional baggage siya. Na walang nakakalam sa mga kasamahan niya rito. Siya lang. Tapos pag nagtatawa ng madali, makikitawa siya. Pero at the back of her mind, or his mind, malungkot siya. Meron, or nahiya kayo? Sino dito sa inyo may psychological issue? Mental health. Alam mo for a fact, you are suffering from mental health because of anxiety. And yet, you are pretending na you're okay. Kasi nga, pag sinabing mental health, baka sabihin, baliw ka. Diba? Pag pumunta ka sa guidance office, kausapin mo sila, ma'am doon, ma'am, magkukonsult sana ako may mental health problem ako Automatic ang interpretation, paglabas mo, sinabi ng kasamahan mo, saan galing? Sa guidance. Bakit? Kasi feeling ko may mental health ako Ay, baliw ka? Diba? Yung salitang baliw, wala siyang synonymous, hindi siya synonymous sa mental health. Hindi siya synonymous. Hindi siya mental health equals baliw. Hindi. Yan yung mga pag-uusapan natin ngayong maghapon. Sabi ni Ma'am Rochelle, psychological first aid. Sabi ko, mahirap ang psychological first aid. The last time na nagturo ako ng standard PFA, 3 days. 3 days. Kasi kinakailangan marami tayong process na pagdadaanan. At may mga role-playing, paano kausapin ng bata. Ngayon, sabi ko nakiusap ako kahit 1 day lang kasi ayaw magbigay ng PFA na para lang, alam mo yun, just to understand PFA. And then pag lumabas ka rito at naka-encounter ka ng isang batang malungkot, hindi mo alam paano siya kausapin. Kasi ang ibigay ko sa inyo, understanding lang.
And sobrang thankful ako kay Ma'am Rochelle and then sa admin natin, ma'am, sa dean, sa mga principals, administrative leaders nyo, na binigyan ako ng pagkakataon makapagsalita sa inyo maghapon. At least I know for a fact na mamayang hapon, uuwi kayo equipped with the knowledge and understanding if in case maka-encounter kayo ng isang batang umiiyak, isang batang malungkot, isang batang tulala, isang bata na tinanong mo siyang sagot sa inyo, ayoko po magsalita, ma'am. Isang bata na nakita mo nila sa isang sulok, dati masaya, takbo ng takbo, and then one day, nakita mo sa isang sulok, kung nilapitan mo, ayaw ka niya kausapin. Gusto ko pag naka-encounter kayo ng mga batang ganun, alam niyo yung approach. Alam niyo kung paano siya kausapin. But before that, kinakailangan kayo muna, tayo muna ang mag-usap bago natin pag-usapan ng mga bata pertaining to psychological first aid. So, unang topic natin, early detection and compassionate response to student depression. So, ito muna tayo ngayon sa session 1. Knowing me, the foundation of helping others. Kasi naniniwala ko, paano ka makakatulong sa isang batang depressed, ikaw din depressed? Diba? Tutulong ka sa isang bata na may anxiety, ikaw nga mismo may anxiety ka. Tutulong ka sa isang bata na may problema sa behavior, ikaw nga mismo may problema ka rin sa sarili mo. You cannot manage your own behavior, chismoso ka. Sinisiraan mo yung kaibigan mo o kung sino pa man. Diba? There's something wrong in you. So pag-usapan muna natin. Kasi munang paniniwala ako, kaya tayo nagagalit sa bata, kaya tayo isang tumapabordo sa mga social media posts na ang mga teacher ngayon still, ang mga teacher nakagapos, hindi pwedeng pagalitan ng mga bata. Kaya tayo umaayon doon kasi tayo mismo may problema emotionally. Na pagdating natin sa school, mainit agad ang ulo natin. Na pagdating natin sa parol na sa teacher, hindi natin iniiwan yung emotional baggage. Dala-dala natin yun. Pagpasok natin sa loob ng paaralan, at yun ang reason na nag-trigger. Na pag may isang batang makulit, trigger agad yung init ang ulo mo. Bakit? Kasi pagpasok mo pa lang talaga naman mainit ang ulo mo. May nangyari kasi sa bahay bago ka pumasok. Or may nangyari last night. Okay? Pag-isip mo sa umaga, dala-dala mo yung init ng ulo na yun, yung galit na yun. Na nabuhos ngayon doon sa isang bata. Kaya sa akin, sa mga teachers namin, lagi ko sinasabi sa kanila, pag kayo may problema emotionally, dumaan mo na kayo sa guidance. Iwan nyo yung problema nyo doon sa guidance. Kasi laking bagay no, nagkukwento ka. And then lumabas ka sa guidance, nakangiti ka na. Then go to your room. Iba ang pakiramdam. Kaya importante maunawaan muna natin yung sarili natin. So, before we can effectively help others, okay, especially students struggling with emotional pain or depression, we must first understand ourselves. Sino rito sa inyo kilala niyo talaga yung sarili niyo? Okay, mahiya. Sino rito? O, tignan na na. Tapos pag kayo nasa loob ng klase, sabi sa mga estudyante, wala nakakaalam? Ba't kayo magtaas ng kamay? Malukat yun ako. Di ba? Nahihiya din kayo magtaas ng kamay. Okay? But you know for a fact, may question ka sa sarili mo, do I really know myself? Ang pangalan ko ay ganito, pero pangalan ko yun eh. It doesn't mean yun ako. Yung pangalan ko rin bigay ng magulang ko eh. So the question is, sino ba ako? The way that I know myself. Hindi yung dahil sinabi lang sa akin ng magulang ko. Hindi yung sinabi lang ng paligid sa akin. Pag mag-isa ako sa bahay, sino ba ako? Pag nasa kwarto na ako, nobody around me, sino ba ako? Pag sinabi ko na yung pinto, umiiyak ba ako? Naiisip ko ba yung mga problema? Yung mga pagkakataon na gusto ko na sumuko? Yung mga pagkakataon ba na ayaw ko na gumising sa umaga? Isa ka ba sa mga ganon? Na halos bilang na ang araw mo para sa'yo? Na yung pagpasok sa school, struggle, kasi kinakailangan mo pumasok, kasi kinakailangan kumita ng pera, may sinusustento ka, may binubuhay ka, kinakailangan mo tumulong sa pamilya. Pero kung ikaw tatanungin, ayaw mo magtrabaho. Kung ikaw tatanungin, hindi ito yung trabaho na masaya para sa'yo. Kung ikaw tatanungin, at may pagkakataon na bigyan ka ng choice, aalis ka, pupunta ka sa lugar na gusto mo puntahan, kasi doon ka masaya. Kung yan ang nararamdaman ng iba sa inyo, well, definitely, dapat natin pag-usapan ito. Teachers are exposed daily to the emotional struggle of learners. Ito yung sinabi ko kanina. Kung mainit ang ulo nyo, pagpasok nyo pa lang, tapos yung learners, kung ganun yung behavior nila,
Definitely struggle sa atin yan mga teachers. Ang hirap. Alam mo, may mga pagkakataon na parang, alam mo yun, na makiusap sa mga bata na sana maintindihan kami nila. Na sana maunawaan din nila yung damdamin mo na for the first time, for this hour, sana mo sila makulit. Kasi itong oras na to, meron kang dinaramdam. Itong mga oras na to, medyo puno ka na. Hirap na hirap kang i-balance sa sarili mo kasi gusto mo na bumigay, gusto mo na sumigaw. Gusto mo na sabihin sa kanila lumabas kayo lahat. Ang ingay nyo. For the first time this hour, pwede ba ang walang ingay? Parang gusto mo makiusap na mga gano'n kasi sasabog ka na. Hirap ka na. However, without self-awareness, even our best intentions can be clouded by our unrecognized stress, biases, and emotional fatigue. Hindi mo alam yun. Meron isang teacher na kinasuhan. Ang ganda ng kwento natin, nakalimutan ko lang yung case number. Umabot kasi siya sa Supreme Court. Meron isang teacher na kinasuhan ng isang magulang dahil sinigawan yung bata. Tapos nagkaroon daw ng emotional problem yung bata dahil sinigawan sa loob ng classroom. So nag-file ngayon ng reklamo yung magulang. So 76 na lang ginamit. So pinay yung kaso, lumaban yung teacher, and then umabot hanggang sa Supreme Court kasi hindi nagpatalo yung teacher. Alam niyo padali sa Supreme Court nanalo yung teacher. You know why? Doon sa ruling ng Supreme Court, importante kasi yung anecdotal sa teacher. Itong teacher na to, meron siyang anecdotal sa bata. Kung sino yung bata. Okay, so nag-start yung school year, parang 5 to 6 months, nung nag-start yung school year, doon nagkaroon ng kaso doon sa kinasuhan. Doon yung sigawan yung bata. Pero a few months from that, ninunod niya na yung behavior ng bata. At ini-inform niya yung parent na, mother, ito po yung anak nyo, ito po yung galing sa classroom, sana po may refer natin sa guidance. Hindi na action na ng parent. Hanggang sa sumabog yung teacher, nasigawan niya yung bata na yun. So, to cut the story short, sabi ng Supreme Court, it is important for the teachers to have anecdotal kasi yun daw ang sasagip talaga sa atin. So, nung nakita doon na may intention yung teacher na i-refer yung bata based sa pag-usap niya sa parent and based din doon sa recommendation niya na madala sa guidance, hindi sinunod ng parent. Yung teacher nakasuhan sa pagsisigaw pero hindi siya tinanggalan ng lisensya. Okay? So sa madaling salita, yung ginagawa natin na burden tayo na lumabas doon sa justification ng abogado niya na yung teacher na yon iniwanan ng asawa, may 3 siyang anak, okay, buo siya sa utang, at punong-puno siya ng emotional baggage. Yun yung pinakwento ko sa inyo kanina na sumabog siya dahil punong-puno na siya. At natutuwa ako sa Supreme Court kasi naiintindihan nila kung gaano kahirap maging teacher. Try to imagine every time na nag-usap akong parent at magre-reklamo sa isang teacher namin. Sabi ko sa parent, bata ilan ang anak mo? 4 po. Ilan ang gusto mo? Ano dad? 4 years old. Pangalan mo sa first year college. Tapos itong anak mo ngayon na nare-reklamo, grade 6 po siya, tama? Yes po. Mother, kwento ko lang sa iyo, itong teacher na nare-reklamo, may hawak po yung 6 na section. Sa kada section po, 40 student. Sa isang araw po yan. Divide yun, multiply nyo po yun. Ganong karami ang hinaharap ng bata sa isang araw. So imagine nyo sa inyo, 4 lang. Hindi intention mother ng teacher na sigawan yung anak nyo. Hindi intention yun, hindi trabaho ng teacher yun. It's just so happen na pang-anim na subject niya na yun sa isang araw, na punong-puno na ng trabaho yung teacher at yun pa yung ginawa ng anak nyo. Hindi ko sinasabing mali yung bata. Ang sinasabi ko, mother, bilang magulang, sana naiintindihan mo na ang anak mo nagsisimula ang pag-aayos ng behavior sa loob ng bahay. Hindi po sa paaralan. Hindi po trabaho ng teacher na ayusin ang behavior ng anak mo. Trabaho mo po yan. Trabaho lang ng teacher, augmentation, dagdagan, patibayin. Pero sa inyo po nagsisimula yan. Ito pinag-uusapan natin dito. Ito yung dahilan kung bakit minsan may mga unrecognized stress tayo. May mga biases tayo sa mga bata. And worse, emotional fatigue. Sa dami ng trabaho. Then may personal life ka pa. Try to imagine paano mo binabalance yun. Kaya pa may nagtatanong sa akin palagi kung bakit ko kaya i-justify ng pinakamahirap na trabaho talaga yung trabaho ng teacher. Sabi ko, look at the nurses. Pag ang nurse nasa hospital, marami niya yung 10 pasyente na hawak niyan. Nakasimanong pa yan. Pag pupunta doon sa kada pasyente. At hindi siya magpapainom ng gamot.
Sasabihin niya doon sa kamag-anak, mother, pahinumin niyo po Pero sa training niya, dapat siya. Look at the engineers. Sabi ko, ganito lang yung kliyente niya, pero kumikita lang, maraming pera. Look at the pilot. Isang flight lang yan, tapos na. Kikita na siya, pero ang teacher hindi. Trabaho namin na magkaroon ng pilot one day. Trabaho namin na magkaroon ng doctor one day. Trabaho namin na magkaroon ng nurses one day. Lahat ng mga yun nagsisimula sa amin. Kaya hindi kami teacher lang. Pag kami nawala, walang engineers, walang doctors, walang nurses. Okay? Kaya itong mga emotional fatigue na to, ito yung dapat na nare-realize natin na nagiging dahilan kaya hindi tayo nagiging effective teacher. Kaya tingin natin sa pagtuturo struggle. Kaya imbis na masaya tayo everyday, nakikita natin mga estudyante, hindi, nalulungkot tayo, papasok na naman tayo. Tayo yung pag diniglar yung holiday, tayo muna natutuwa kaysa mga bata. Imbis na yung mga bata na una. Okay? So, this session focuses on self-awareness, emotional intelligence, and personal balance. The psychological foundation of all helping professions. So, it invites you to reflect deeply on who am I as a helper. Kaya tinanong ko sa inyo kanina kung kilala niyo yung sarili niyo. When we talk about the helper, we're talking about PFA, Psychological First Aid. Okay? So, ang tanong, sino ka ba bilang isang PFA provider? Psychological First Aid provider. What are my emotional strength and weakness? Yan yung tanong ko sa inyo kanina. Kasi dapat alam nyo yan. Hindi pwedeng hindi nyo alam kasi hindi nyo kayang magbigay ng PFA. Alam nyo the best part of having the talent and the skills of PFA? Nung natuto kami sa Tacloban during the Yolanda, then nakita mo yung mga bata na walang nanay, namatay yung magulang nila of the typhoon, nasa evacuation sila. Alam mo, pinaka number one challenge, how do you approach those children? Using your skills and talent in psychological first aid. Na itong bata na ito, kagabi lang kasama niya yung nanay tatay niya. But because of Yolanda, bumagyo kinabukasan, patay lahat, sila lang nabuhay. Hindi mo magagawa yun kung hindi stable yung strength and weaknesses mo. Hindi mo siya alam. Na ikaw pala mismo, na nung kita mo pala yung bata, meron kang flashback, na ikaw mismo hindi mo kaya i-approach yung bata kasi nadadala ka doon sa emotion. Kasi sa psychological first aid, hindi pwede yun. Na umiiyak yung bata, iiyak ka rin. Na yung banda mo yung bata pa yung gumagano sa'yo. Tama na, te. Tama na, te. Ikaw yung bumigay ng todo. Hindi pwede yun. Kaya importante alam mo yung strength mo and weakness mo. How do I manage myself under stress? Nagagalit ka ba? Naiinis ka ba? Nag-walkout ka ba pag na-stress ka? Dapat alam mo ito muna ito. Otherwise, hindi ka pwede maging PFA provider. Kasi emotionally unstable ka. Magkakaroon ka ng problema bandang huli. Nakada kami kausap ka bata na may problema. Pag uwi mo sa bahay, umiiyak ka kasi dala-dala yung problema nila. Tinanong ka ng nanay mo kasi wala asawa, dalaga pa eh. Ba't umiiyak ka? Yung estudyante ko ba, alam ko, grabe yung pinagdaanan. Gumaganon ka, patay ka. Hindi ganun. Ibig sabihin kasi, hindi stable yung emotion mo. Okay? So, lahat kayo may cellphone. Diba? Pakilabas nga po ang inyong mga cellphone. Yan. Tapos buksan niyo yung camera. Yan ang gagawin natin mirror for this activity. Sige na, huwag kayo mahiya. Sarili nyo lang makikita nyo dyan. Okay? Pakilabas yung mga cellphone. Pakibukas yung camera. Then tapat nyo lang sa sarili nyo. Tapat nyo lang. Look at yourself. Diba? Tignan mo kung pantay yung mask mo. Baka nakatabingin na. Okay? So, tignan niyo yung sarili nyo. Kung meron kayong sakit or flu, kaya kayo nakamask, okay lang, huwag nyo na tanggalin. Pero kung hindi naman, bahagi lang yan ng parang prevention nyo. I do advise na tanggalin yung mask para lang maging effective itong activity natin na to. Okay? So, lahat ba ako may cellphone? Okay. So, tignan nyo lang yung cellphone at tignan nyo lang yung sarili nyo. Naka-selfie kayo niyan, ha? Okay. So, before we talk about helping others, let's take a moment to meet the most important person in this room.
Yan nakikita mo sa cellphone. Yourself. You are the most important person in this room. So, tignan mo lang sarili mo. Tignan mo lang sarili mo. Katumingin sa akin. Tignan mo lang yung cellphone mo. Tignan mo lang yung sarili mo. Tignan mo lang. Okay? This person who gives care, who listens, who carries others' pain. Tignan mo yung sarili mo dyan. Kung ikaw ay isang teacher, tignan mo yung isang teacher dyan sa cellphone mo. Na isang teacher na may challenge sa pagharap sa mga bata. Na gusto rin naman maging bahagi ng pagbabago ng mga bata, lalo na sa kanilang pag-aaral. And today, I invite you to look closely at who you are beyond your job title. When looking at your cell phone, sino ka ba? Beyond your job title. Not as a teacher, but kung sino ka talaga. Tignan mo lang yung sarili mo, tanggalin mo yung job title mo, and then look at yourself. Sino ka ba talaga? Hindi ka teacher ha, just looking at yourself. Kung mo sabihin sa akong teacher, no. Tanggalin mo yung title mo, ikaw lang. And try to understand yourself. Sino ka ba? Okay? Look quietly into your cell phone camera. What kind of person are you when no one is watching? Hindi mo kinakailangan magsalita ha. Ako nga pala, okay, pag sarili mo lang ako sa dyan ha. At your mind lang, okay? Look at yourself and then try to answer this question. What kind of person are you when no one is watching? Hindi nyo naman lang sabihin ha, sa inyo lang yan. Make a realization. Sino ka ba pag walang nakatingin sa'yo? Ito yung sinasabi ko kanina, pag nasa kwarto ka lang, walang nakakita sa'yo, sino ka ba talaga? What makes you strong? Habang nakatingin ka sa cellphone mo, what makes you strong? Bakit ka patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay? Ano yung pinaghuhugutan mo? Bakit patuloy mo sinasabi sa sarili mo na malakas ka? Kahit alam mo naman nanghihina ka na. At ayaw mo ipaalam kahit kanino na ikaw ay nanghihina na. So the question is, what makes you strong? Family ba? Responsibilities ba? Commitments ba? Ang dahilan kung bakit patuloy ka nagiging matapang? What breaks you or drains your energy? Ano yung mga bagay, pagkakataon, sitwasyon na talagang bumibigay ka? Na talagang nanghihina ka pag nangyayari yung sitwasyon na yun? Yung pangyayari na yun, ang nagiging dahilan para gusto mo na mag-give up. Ano yun? Anong sitwasyon yun? Anong pangyayari yun? Okay? That breaks you or drain your energy. And finally, how do you recover when you are emotionally tired? Pag uwi mo sa bahay, pagod na pagod ka na, hindi ka pagod physically, emotionally tired ka na. Anong ginagawa mo? Para maayos yung sarili mo ulit. Okay? How do you recover when you are emotionally tired? So, before we proceed, meron maglalakas ng loob na mag-share? Meron? Ayoko, mapapag-chismisan nila ako. Alam mo naman, isang school lang kami, sir. Hello! So, sino malakas ang loob na kaya mag-share dito sa tatlong questions natin? Either, just sa tatlo na yan. Sinong may kayang mag-share? O, di ba? Marami sa inyo dito pretending. Ayun si ma'am. Thank you, ma'am. Ano kung choose mo? Meron tayong question na una. Ito. Okay? And then, we have another one. What makes you strong? And then, what breaks you and drains your energy? And then, finally, how do you recover? Hello po, what makes me strong is my family. And then, yun, yung mga anak ko po, asawa ko, magulang ko, yung mga kasamahan ko dito sa gilid. Then yung last question po, ano yung last question, sir? What do you recover when you are emotionally tired? Yung pong mga mga anting-anting sa bahay. Actually, madali lang po kasi ako makarecover whether I'm physically or emotionally tired. I have my hobbies po kasi. Puzzles, artworks, yung mga ganun po, ball pens, papers. Those are the things na ginagamit ko for me to be
simple happiness ko in life. So, hindi po ako yung magarong tao. The things that makes me happy are purple things, ball pen, papel. Masaya-masaya na po ako doon. Kaya hindi po ako nahihirapan na pasayahin yung sarili ko. At mahirapan sa mga stress, kung may stress man. And hindi ko po kasi tinitignan yung mga trabaho as stress, kundi opportunity to learn. Wow, that's good. Okay, meron pa gusto, Coach? Meron pa? Yes po, sir. Ay, ma'am, sorry. Okay lang po. Okay, I am considered as a song teachers and I want this to share with our nagbabata ang mga guro. Okay. Natutuwa ako na nabigyan tayo ng oportunidad sa ganito, no? Kahit kami ay 40 years nang humahawak ng mga estudyante, still kailangan pa rin namin ang updating na ganito. Kasi iba ang klase ng estudyante noon kaysa ngayon. Talaga pong napaka-challenging ng mga bata ngayon. Pero tama, huwag tayong papadala or madadala ng ating emotion. Sige po, yung unang tanong. Okay, what makes me strong? Tama din naman po ang share ng unang sharer natin, may family. Kasi ako po ay single mom. Kaya po, pag nakikita ko po ang picture, actually may picture po ako, hindi lang po sa cellphone, even in my wallet. Para pag binubuksan ko wallet, uy, ito ang picture ng mga anak ko, ng mga apo ko. Kaya I have to be strong. Yun po. Tapos pag nasa sasakyan ako, pakiusap ko sa mga anak ko, mga anak, baka pwede lagay yung family picture natin dyan. Gusto kong ma-share sa inyo yung ganitong best practice ko. Para yung init, kasi dalawa din ang teacher kong anak. Para yung mga init ng ulo or ano sa mga anak, pero mind you, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na parang yun ang namana naman nila sa akin. Hold. Ika ngayong maano lang din, malumanay lang din sila, hindi nila pinapatulan. Lalo na din, ang hawak din nila ay senior students. Talagang adult. Nakikisama din sila. Kaya yun po ang para sa akin, yung pamilya ko, basta may picture. So wallet, kahit saan, basta may nakikwento kayo, kung pwede lang nga. Sino rito yung may family picture na nasa table nyo? Ay, hindi kayo naglalagay, very good. Yung nasa table, di ba? Oo, baka yung isang nasawa mo. Yung mga anak lang na. Okay, yun lang po. Yung every time na meron kayong tingnan lang po ninyo ang picture ng pamilya nyo. Kasi kaya kayo nananatili sa ganito para sa kanila. And the best, yung isang best practices ko pagka po mayroong emotionally tired, I open my cell phone and read the Bible. Kaya sa totoo lang po, yung aking cellphone ay may Bible app. Yan. Yun lang yung po. Lahat pagkahapon, bibigay ko na kay Lord. Then sa umaga, Lord, bahala ka na. Ikaw ang kumontrol ng sarili ko dahil 500 na namang bata itong mahawakan. Ganun lang. Thank you so much, ma'am. Pero nakita ko agad mo yung generation gap, no? Kasi talaga sa atin, nilalagay natin ng pictures sa wallet. Panahon kasi ngayon, malamang sa cellphone na sila naglalagay ng mga pictures eh. Pero sa atin, yeah, you understand. Sa wallet, tapos yung table mo na merong salamin, isisisik mo siya doon. Every time na na-stress ka, you just look at those pictures and then recharge ka na naman, okay? So, nakakalungkot, gano'n na pala tayo ka-level ng edad natin. Kasi wala nang taas ng kamay, hindi nila naiintindihan kung gaano powerful yung before during our time. Okay, meron pa gusto mong share? Yes po, ma'am. Good morning, everybody. Yung tanong na, what makes you strong? Of course, may strong faith in God. Whatever problems I have, it is my faith in God that makes me strong. And of course, the other one question is, what makes you strong?
how do you recover when you're emotionally harmed? Of course, again, may strong faith in God. And of course, I used to read some books that give me some inspiration to go on even at difficult times. Just like this one, I got this from the National Bookstore yesterday. And then the other one about healing her. And this is entitled Promises of Hope for Difficult Times. So ito po ang mga librong ginagamit ko. At sa aking counsel is, pinahiram po sila ng mga katulad nito. Halimbawa, sinasabi nila na yung mga kaibigan nila, kulang sila sa ito po ako how to make friends. Paano sila may kaibigan. Yun po, pinahiram ko sila ng mga libro. Giving them some inspiration para makapupap sila sa kanyang stories. Thank you so much po, ma'am. Alam niyo nung binigay ko itong same question sa audience, may nagtanong. Sabi niya sa akin, Sir, can you define strong? Gulat ako. Sabi niya, Sir, can you define strong? Kasi sa buhay na meron ako ngayon, hindi ko na alam kung ano ibig sabihin ng strong. Sa daily battle na pinagdadaanan ko sa buhay ko, hindi ko na alam kung ano ibig sabihin ng strong. But I survived. I know the definition of surviving, sabi niya. But strong? Okay, so medyo nalungkot ako kasi malalim ang kanyang pinagdadaanan. And I do believe, maganda yung sinabi nila Ma'am Karen about the family. Pero may mga tao din na family ang dahilan kung bakit sila nag-struggle. It's not about being motivated by the family, but the family themselves, sila yung reason kaya nahihirapan, sila yung pressure to give more. Yung pressure na paralin mo naman yung kapatid mo. Yung pressure na may bibilihin pa tayo kasi ikaw na yung breadwinner. Yung pressure na kung saan, paano naman ako? Ako naman. Okay, kaya sa iba, family motivates them. Pero sa iba, yung family mismo ang reason. Kaya gusto nila mag-give up. Yung pressure na binibigay sa kanila ng family. Kaya itong mga question na to, kung nararamdaman nyo at nafe-feel nyo, ito yung mga reason kung bakit identify mo dapat yung weakness mo and your strength. Kasi pag sinabi ng iba na ang strength nila is their family, maybe some of you or few of you, weakness nyo naman ang family when it comes to emotion. May mga pagkakataon na umiyak sa harap ng kaibigan mo, sana maintindihan naman nila ako. Sana maintindihan naman ako ni mama, ni papa, na hindi ko kinakailangan ibuhos lahat ng pera sa kanila, para naman ako. May mga gusto rin akong bilhin. So ito yung mga pressure na parang nagsisignify kung ikaw ba, kung yun ba strength mo or weakness. So sa isang piece of paper, kung meron kayong dala, kung wala, okay lang, sa cellphone nyo na lang, sa notes, sa cellphone, total medyo thank you naman na tayo ngayon. One strength you are proud of. Sige nga po. Share nyo lang, wala kayong papel, okay lang, pwede sa notes, sa cellphone. One strength, na sobrang proud ka, yun ang strength mo talaga. And then one weakness, you want to improve para maging strength mo siya. Ano yun? And then one word that best describes who are you today? Who are you today? So may type error lang po yun, pero who are you today? Okay, so una, one strength you are proud of. Nakaya mo talaga yung pagmalaki. One weakness you want to improve. And one word that best describe who you are today. Sige po, bigyan ko kayo ng 2 minutes. Okay, one strength you are proud of, one weakness you want to improve, and one word that best describes who you are today. So pagtapos na,
Ako po ay nagre-request na isang sharer para sa one strength, isang pwedeng mag-share din sa one weakness, at isang pwedeng mag-share sa one word that best describe who you are today. So ganito na lang ha, isa rito, at isa rito. Okay? So dito tayo para sa one strength. Okay na? Sino pong tapos na dito sa one strength na pwede mag-share ng isang strength niya? Sino? Anyone from this group? Huwag niyo na akong pilitin na magturo. Voluntarily, sinong willing? Willing ka, ma'am? One strength. Sa grupo niyo, mag-share ng one strength. One from your group ka na, ma'am? Okay? Okay. Prayerful po for things. Very good. Thank you, ma'am. Prayerful. One weakness. Sa group na to, sino pwede mag-share? One weakness? Yan, nakatingin si sir. So my one weakness po is about decision making. Decision making. Okay. And this one, this group, one word that best describe who you are today. Sino willing din sa group na to? Sir. Committed. Committed. Okay, thank you so much. Okay? So, una, pag-usapan natin tong the psychology of self-awareness. Yan. Self-awareness means conscious of your thoughts, emotion, and behavior. Alam mo yung kilos, galaw, kung iiyak ka na o hindi pa, nararamdaman mo na pag kinausap mo itong tao na ito, hindi mo kaya kausapin kasi lakas ng personality niya. Alam mo for a fact na isang bata na nag-aaway, pag kinausap mo sila, madali uminit ang ulo mo. Kaya yung kinakausap yung mga batang pasaway. Ito yung ibig sabihin nito. Conscious ka. Okay? Sa iyong mga iniisip, sa iyong emotion, at sa behavior. Alam mo, na pag pumasok ka sa bulwagan ito, uupo ka lang doon sa may kakilala ka. Hindi ka uupo doon sa hindi mo kakilala. Kaya napansin ko kanina, halos lahat ang dumarating ng mga nakaping, nandun talaga sila. Yun yung unang na-notice ko. Dahil sila yung magkakakilala. Okay? And then yung iba, kasama din nila yung mga kagrupo nila, but none of you na na-notice ko na nakigroup siya sa hindi niya kakilala. Okay? Bahagi yun ang tinatawag natin na self-awareness. Kasi isa sa pinakamagandang character daw ng isang tao na kaya mo makipag-usap, yung kaya mo kausapin yung mga hindi niya kakilala. Uy, kamusta ka na ngayon? Ay, sa elementary department nga pala ako. Pero kung ikaw yung tao na lagi ka daw nandoon sa comfort zone mo, ikaw yung tao na mahirap makipag-usap lagi doon sa iba. Na pag sinabi sa'yo, kausapin mo, ikaw na ba't ako? Ikaw na ba't ako? Diba? Okay? Next, it helps us recognize our emotional triggers. Yan. Pag ikaw ay tinitigan, naiinis ka na agad. Emotional triggers yan. Okay? Pag ako umawag kay ma'am, at nagganon ako, nagagalit si ma'am. Kasi feeling niya parang in-underestimate ko siya. Yan. Emotional triggers yun. Kasi wala naman tayong ginagawa. Yung action natin triggers our emotion. Okay? Kaya minsan yung bata na kilalang makulit, pasaway, kahit wala siyang hindi direktang ikaw yung iniinis niya, nagagalit ka. Nagkakaroon ka ng trigger sa emotion mo na magalit. Next, personal biases. Porket kinuwento lang sa'yo na itong bata na itong makulit, pagdating mo doon sa subject niya, in-identify mo na agad siya na makulit. Without you discovering kung makulit pa talaga itong bata. Bias yun. Kasi hindi mo hinayaan na ikaw mismo maka-discover doon sa bata. At when it comes to PFA, hindi ka magiging effective. Pag sinabi sa'yo na, ma'am, di ba nag-training kayo ng one day ng PFA? O sabi mo nga yung isang estudyante ko, ang kulit, tigas ng ulo. Pasaway sa klase yun, ma'am. Tapos sumagot pa isang teacher, ay, oo nga, siya ba yung tinutukoy mo? O yun kayo, bata na yun. Tapos pagdating mo doon, sabi ni bata, makulit ka daw. Wala.
kasi hinusgahan mo na siya base dun sa mga narinig mo. And then your coping mechanism. How do you handle your emotion pag nag-trigger? Okay? Ano yung ginagawa mo? Lumalabas ka ba? Inhale, exhale ka ba? Okay? Umupo ka ba? Tapos nag-yoga ka agad? Magano ka ba agad? Okay? Depende yan. Okay? Pero it helps you recognize sa psychology of awareness at pagkilala mo yung sarili mo, alam mo yung gagawin mo. Okay? Kaya importante daw sa atin, actually ang rule is 5 eh. Count 1 to 5, yung talagang general rule of thumb when it comes to normalizing your emotion. Na pag yung trigger na itong bata, gusto mo na magalit, close your eyes and then count 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5, then open your eyes slowly. Inhale, exhale, bago ulit magsalita. Okay? Next, without self-awareness, we risk projecting our emotion onto our students. Kaya minsan, hindi naman talaga tayo galit sa bata. Nagpo-project tayo. Okay? Na ang dating doon sa bata, pinipersonal natin yung galit sa kanya. Okay? So, reacting with irritation, frustration, or avoidance when they need empathy. Alam niyo, mula na naging teacher ako, 12 years na po ako sa DepEd. Nung unang pasok ko sa teacher, hindi ako pamit ng faculty. Hindi ako pa sa faculty, may-answer na table. Sir Ems, dito ka sa table na to. Kasi yung first day ko doon, alam ko na agad hindi ako pwede sa faculty. Bakit? Sa faculty kasi may name calling sa mga bata. Pinag-uusapan yung behavior ng mga bata. Sa guidance, hindi pwedeng maging bias ako. So I decided, dahil wala pang guidance office na binibigay sa akin during that time, I decided na doon lang ako sa kantin, grupo, or sa mga puno, habang wala akong klase. Pero hindi ako nag-faculty, just to protect yung bias ko. Na pag may nirefer sa aking bata, alam ko na hindi ko narinig yun sa loob ng faculty. Kasi very common sa loob ng isang faculty, lalo sabi sa public, na may name calling pa sila, may tag sila sa bata. Natatawagin nila ganito, tapos magtatawanan yung mga teachers, tapos sabi nila, so kulit talaga yan. Sarap dukdukin, mga ganun salita, di ba? So sa akin, para hindi ako maging bias, kinakailangan lumabas ako sa faculty, just to be fair. Okay? Okay, emotional stability in the helper creates emotional safety. So ibig sabihin, pag yung emotion natin is stable, hindi tayo makakasuhan ng 7610. Kasi sabi ko nga, nung in-explain ko doon sa discipline with the heart, yung paano may disiplina yung mga bata na may misbehave, ginamit ko yung tag na connect before you correct. You need to connect bago mo siya i-correct. Okay? So kung emotionally stable ka, helper, yung PFA, okay? Emotionally safe dito para sa mga bata. Kasi kita niya agad sa mukha mo na hindi mo siya inuhusgahan. At ang bata, by the way, nakakaramdam sila ng negative energy. Alam agad nila na masama ang loob ni ma'am sa kanila. Alam agad nila na si ma'am hindi pabor sa kanila. At alam agad nila na si ma'am galit sa kanila. Kahit hindi pa nagsasalita si ma'am. Okay? Kaya may mga batang takot sa mga teachers. Okay? Number 2, the role of emotional intelligence. There are 4 components ayon kay Daniel Goleman. Okay? Na kinakailangan natin malaman. Una, self-awareness, knowing your emotions and their effects. At yung pinag-usapan na natin kanina. Punta tayo sa pangalawa. Self-management. Stay composed and positive under pressure. Sino rito ang gumagawa nito, hindi nyo ito nagagawa? Na still positive under pressure. Self-management. Stay composed. Alam niyo, ang pinakamahirap sa aming mga guidance, yung ganyan. Yung pagiging RGC. Alam niyo, natatawa ko, just to share with you, di ba malaki tao ako eh. Intimidating, kasi lakas pa ng boses ko, laki ng boses ko. Kasi school namin, bawal kasi kami as an RGC, bawal kami maging discipline officer. Bawal yun, pwede kami matanggalan ng lisensya doon. So, ginawa ng principal, sabi niya, ikaw na magkano sa mga bata. Kaya mo na yan. Ma'am, alam mo discipline, delikado sa akin yan. O di ko na hindi ka discipline, sabi niya. Hindi ka pa kailangan discipline kasi may nag-aaway. So, ginawa ko, pinatahan ko yung mga bata. Sabi ko, anong ginagawa niyo?
Pinapayan niya yung eskwela. Halika na kayo dito! Sabi ko, galing na tayo ko. Pagpasok namin sa guidance, di ba sabi ko sa inyo, kayo. O yan, mag-usap tayo. Di ba yung pagbabago ng boses at saka yung itsura, kinakailangan gawin ko kasi nasa guidance na ako. Kaya yung mga bata nagugulat sila, abay pala ni Sir Enz. Kasi sa labas, sinigawan ko sila. Pero pagpasok sa guidance, I need to act. Kaya as an RGC, bakit nagalit si Sir Enz sa inyo kanina? Kasi sir, nag-aaway kami sa labas. Good. Alam ko na agad, hindi ako makakasuhan. Diba, umamin bata sa reason. Importante sa atin itong self-management as a teacher. Ako minsan na-experience ko, sobrang galit ng mga teacher sa akin kasi pag RGC ka or guidance ka, galit ang mga teacher sa amin, by the way. Kasi piling nila kakampi namin ng mga bata. Okay, ito yung misconception sa amin. Kaya mga teachers galit sa guidance office. Kasi piling nila, ang bata, sinusumbong yung teacher sa amin at kami nagagalit sa teacher. No! Hindi yun ang reason kung bakit kinakausap namin ng mga bata. Hindi yun yung reason na dapat yung teacher pagalitan. Hindi yun ang reason. Okay? Pero ito, importante ito sa isang teacher. So ang ginawa ng mga teacher, dahil teacher din naman, nandun mo sa DepEd, may load ka rin, kahit ikaw may hawak ng guidance office. So ang ginawa nila, yung 8 matitigas na ulo ng estudyante sa junior high na mag-grade 10, lahat yun binigay nila sa akin. Sa loob ng klase ko, ganun kasama yung loob nila sa akin. Okay? Sobrang natuwa naman ako when it comes to self-management. Sobrang natuwa ko, pagdating ng moving up ng grade 10, lumapit sa akin yung mga magulang ng mga bata na to. Kasama yung mga bata. And they hugged me so tight. At ang sinabi lang ng magulang sa akin, Sir, thank you for understanding my son. Kasi yung isang teacher, wala akong umintindi sa anak ko. Ganun na kasimple. Kasi pag nagagalit ang bata, nagwawala sila, kinakailangan itong post ako sa sarili ko. Dapat hindi ako makita ng bata na kalaban niya ako. Dapat makita niya ako na nakakaintindi ako sa pinagdadaanan niya. Dapat yun ang makita niya sa akin. Kaya importante sa atin ang self-management. Okay? Then social awareness, understanding the feelings and needs of others. Pag meron ka nito, then mataas ang emotional intelligence mo. Okay? Alam mo agad kung ano yung nararamdaman at pangangailangan ng isang tao or ng isang bata for that matter. Okay? Sabi ko nga nung araw, kaya nalulungkot ako, ito po yung sinabi ni Ma'am kanina, na iba yung bata noon sa bata ngayon. Pero sa akin, iba naman yung interpretation ko. Ang interpretation ko, ang bata noon at saka bata ngayon, parehas lang. Ang nag-iba yung environment. Kasi nung panahon noon, wala namang internet, walang social media. Ngayon ang bata nabubuhay sa cellphone and social media. Yan ang pinakamabigat na kalaban natin. Kaya sabi ko nung araw, pag ang bata umiiyak, kinakarga ng nanay. Patatahanin, ugoy. Ngayon, pag umiyak ang bata, abot ng cellphone. Diba? Environment ang nagbago. Pati mga magulang ngayon, busy na nagagamit ng cellphone. Isa yun sa reason pag pinag-uusapan natin itong feelings. Iba yung nararamdaman. Tingnan mo yung mga bata na natututo sila ngayon sa social media. Even the behavior nanggagaling sa social media. Nung araw, pag magpapasayaw ka ng bata, tulakan. Nahihiya sila eh. Wala, uy, ikaw na. Ngayon hindi. Tuwang-tuwa sila sumasayaw sa TikTok. Magugulat ka na lang sa hallway, may cellphone sa baba, tapos sumasayaw yung mga bata. Nung araw, hindi ka na ng bata. Ang hirap pasayawin ng bata ng araw. But because of social media, because of trending, na natutuwa sila na may nag-like, may nag-heart, ginagawa na ng bata yung hindi ginagawa before. Yun yung challenge sa atin. Okay? Kaso nga lang, ibig na challenge, tayo yung nahila, pati tayo sumasayaw na rin. Nahila tayo, mga teachers. Hindi natin nabigyan ng tamang guidance yung mga bata. Kung ano pa ba yung proper sa hindi proper. Okay? Kaya yung discovery, pagdating sa emotion, sila na nakaka-discover nun. Hindi na yung tinuturo sa kanila. Ano pa yung nawawala ngayon? Po at opo. Po at opo, napaka-normal niya nung araw. Kahit hindi ituro sa'yo, kasi naririnig ko sa ibang bata ang po at opo. Blessed, normal niya nung araw. Ngayon, parang ang bata, pag nag-opo, parang piling niya, anghel siya eh. Di ba? Dahil bihirang ginagawa na eh. Even yung pag-be-bless. Di ba? Lahat ito ay kinalaman sa feelings and needs of others. Pag pinag-usapan natin social awareness.
And then we have relationship management. Building trust and resolving conflicts respectfully. Dalawang bata, nag-away, ikaw ang mamamagitan sa teacher, estudyante mo. Ang tanong, paano mo ma-resolve yun? Respectfully. Na hindi mo sasabihin na kasalanan mo pala eh. Pinagsabihan mo siya eh. May nakikita ka kasi na bata na may kinikilingan ka. May kinakampihan ka pag gano'n ang tono ng pananalita mo. Okay? Ang importante kasi ma-build yung trust, ma-resolve yung conflict respectfully to both party. Okay? Nung naibitahan ako sa Tagaytay na isang private school din, ang pinatapik na sa akin, bullying, may mga parents, kasi may mga parents doon na parang dahil mayayaman, private school, mayayaman, parang nagdemandahan, mabot sa korte, yung kaso ng bullying. And then, doon sa toko, sinabi ko sa kanila, Mother, mga nanay, makinig mabuti ha. Ang social development nagsisimula sa loob ng tahanan. Hindi po yun nagsisimula sa paaralan. Yung emotional resilience ng bata, pinapalakas natin yan sa loob ng bahay bago natin ilabas at ipasok sa paaralan ng isang bata. At yun pong emotional na yun, dinidevelop yun sa loob ng paaralan. Kaya normal na dalawang bata pwedeng mag-away. Normal yun. At ikukorek yung teacher yun. But it doesn't mean tinotolerate yung teacher yung pag-aaway nila. No. Part ng social development, may makakaaway talaga siya. At ituturo ngayon natin yung tamang pakikisalamuha. Yun yung social development. Na pag hindi natin ginawa, hindi madidevelop sa bata, yung siga, yun palagi, lagi may pag-away. May kipag-bully yung palagi kasi hindi na-develop. Yung social development, pakikisalamuha sa kapwa. At nagsisimula po yun sa loob ng tahanan. Then next natin, itong when a student cries, withdraws, or shows anger, what do you usually feel first? Sino rito yung may estudyante na ganito yung nangyari na experience nyo? Umiyak or withdraw, ayaw mag-usap. Ayaw niya mag-usap kahit kanino. Sino na-experience dito? O, di ba sila may pinagbubulungan pero nahiya mag-share? Kawanan pa sila, di ba? Share mo! Nakakatawa tayo, no? Na-experience tayo na ayaw natin share. Kaya natutuwa ako sa grupo nila. Hindi kami mag-share! Di ba? Pag ito na-experience kasi natin, okay? Bata umiyak, withdrawal, ayaw nila makapag-usap, or nagpakita siya ng galit, okay? Usually, nagre-react tayo. Yung reaction natin na nagiging dahilan kung tayo ba malalagay sa alanganin o hindi. Okay? Yung pagre-react natin, kung tayo ay PFA, iba. Ang magiging term natin doon, response, hindi reaction. Pag psychological first aider ka, you respond to the behavior of the student. You don't react. Yung react kasi negative yun. May pwedeng sabihin kang masakit, may pwedeng gawin ka, yung facial expression mo, lakihan mo ng mata, yung reaction. But the response sa psychological first aid yun. Okay? We do respond, not react. Okay? How do you manage that feeling so that your response becomes healing instead of harmful? Yun yung pagkakaiba. Kasi nga, response yung gagamitin natin, so magiging healing siya. Hindi siya magiging harmful. But usually, as I mentioned kanina, kung meron kang emotional baggage, dala-dala mo sa school, yun yung magiging trigger para magalit ka sa bata. Yun yung mag-trigger para mainis ka sa bata. Kasi feeling mo, may problema ka na nga, iintindihin mo pa tong bata na to. Kaya naniniwala ko ng mga teacher talaga bayani. We are heroes. Kasi minsan ko sabi ko sa isang nanay na nangreklamo yung teacher, Nay, alam niyo ba na itong teacher na ito, nanay din? Dito sa paaralan, teacher siya, hawakan niya ito karaming estudyante. Pero Nay, pag uwi nito sa bahay, nanay ito eh. Magluluto, tutulungan yung mga anak sa assignment, darating ang asawa, dapat may pagkain na. Nay, parehas lang kayong nanay pag nasa bahay na to. Hindi natatapos ang responsibility niya sa school. Na pag-uwi niya, okay na siya, nakataas yung dalawang kanin, hindi po nanay. Uuwi niya sa bahay, magpapalit ng damit, nanay na kasi siya doon. Ganon kahirap ang buhay natin mga teachers. Yun yung hindi naiintindihan ng iba. Kaya tayo bayani. Because we work beyond
sa expectation sa atin. At walang ibang nakakagawa nito kundi teachers lang. Kaya kung kayang i-regulate yung emotion mo, napakagaling mong teacher. And no wonder, katulad na sinabi niya, 40 years na siya, no wonder, meron siya ng estudyante na nagpapasalamat sa kanya. No wonder may estudyante babalik sa kanya, ma'am, ito na ako kayo, ma'am, thank you ma'am sa pangaral mo nun, ma'am, ha. Sobrang kulit ko ma'am nun eh. Merong experience yan si ma'am. Sa ganung tagal niya sa service, yun ang masarap na hindi kayang bayaran pag na-experience niya, lalo yung mga bata mga teachers dito. When the time comes, yan yung parang, ay, ito na pala yung estudyante ko, sinigaw-sigawan ko noon. Ay, ito na pala yung estudyante ko, inintindi ko noon. Wow, natatandaan niyo pa kung ano yung ginawa ko sa kanya dati. Ma'am, thank you ma'am, kayo ang dahilan, kaya ako nag-college, ayoko na sana. Ma'am, yung sinabi niyo nun, tumatak kaya sa akin yun, kaya iwasan ko yung mga tropa ko. Pag nag-aaral na po ako mabuti. Okay? Kaya masarap maging teachers, pero mahirap. Pero sabi na nila, pag teacher ka, may pwesto ka na sa langit. Number 3, understanding your emotional triggers. Certain student behaviors may trigger emotional responses in teachers due to past experiences or personal values. So yung trigger mo, may kinalaman kung sino ka sa bahay. Kung ano yung nangyari sa'yo sa bahay. Okay? Kaya kung yung emotional trigger mo, hindi mo naiintindihan, nahihirapan ka mag-conduct ng PFA. Di ba? Yung sasabihin mo sa isang bata, ito naman, iniyak ka mo agad yun, iyak-iyak ka. Kung ano, tumahanga nga, ilang ginawa sa iyak-iyak agad. Kasi sa bahay, bawal kang umiyak. Ganun din ang sinasabi sa'yo. So every time na nag-trigger yun, nakakita ka ng bata, yun din ang sinasabi ko sa bata. Lalo na sa aming mga lalaki, bawal kami umiyak. Di ba? Yun yung pinaka-worst na ano ko rin sa Pilipinas, yung bawal umiyak ang lalaki. Kasi nga lalaki ka. Iyak-iyak ka, lalaki ng tao. Tapos teacher ka, ganun ka rin. Ba't umiyak ka, lalaki ka? Di ba? Eh wala namang kinalaman ng pag-iyak sa lalaking babae. Para-parehas naman tayo meron pagluha, yung glands ng pagluha. Di ba? Kaya nga, mga lalaki ha, alam di ba na mas maraming namamatay sa atin kaysa mga babae? Kasi hindi tayo umiyak. Ang mga babae kasi, sobrang tapang, pagkatapos umiyak, pupunasan yung luha, lalaban na naman sa habang ng buhay. Ang mga lalaki, hindi. Iinom muna ng alak bago umiyak. Bago lalaban sa habang ng buhay. Kaya mo yan, pre! Hindi pare! Yun ang pagkakaiba. So, I hope, hindi yun ang inaano natin sa mga bata, ini-calculate natin pag pinag-uusapan natin itong triggers. Kung ano yung experience natin, huwag yun ang pa-experience natin sa bata. Okay? Kasi pag alam mo yung triggers mo, bawa si Madam, dumatay, ma'am, pasensya na ma'am, hindi ko kaya kausapin kasi yung trigger ko, ma'am, baka magalit lang ako. Kasi ayoko nakakarinig ng bata na sumasagot sa teacher. Ba't ko kausapin? Punta ka sa guidance, refer na agad. Kasi alam mo yung triggers mo eh. Just to be safe. Ma'am, refer ko to yung student ko ha. Bakit ma'am? O, without na nakikita ng student, ma'am, may isa sa mga bago rin yan. So, yung trigger mo eh. Ma'am, refer ko na lang sa inyo. Diba? Much better. Kasi nga, alam mo yung emotional triggers mo, pero kung di mo alam, wala na. Nakapingot ka na. Meron isang teacher, pang tuwa ako, galing naman tanggol eh. Pero totoo ginawa niya, si isang estudyante na lalaki ng pasawali. Grade 11 student, siga-siga naman kasi. Eh ngayon parang nabastos sa klase. Ngayon ginawa niya labasan. Pag labasan, nilapitan yung estudyante, sinuntok yung sigura, bang! Wala nakakita, tapos labasan, mga yung estudyante na sumbong. Ma'am, sinuntok po ako ni Sargento. Sino may sabi sa'yo, sinuntok kita? May nakakita ba? Wala po. Kilala ka kasing naninira. Pati yung mga estudyante doon, ma'am, pasaway po yan sa school. Nagtuturo si Sir, sagot na sagot. Pero nakaisa siya na sinuhahin ko pa. Kasi para sa siga-siga, parang walang pwede gumalaw sa kanya. So matalino yung teacher, paglabas, ibisahan niya. Diba, nakalusot yung teacher. Pero di ko tinuturo yun ha. Pinukwento ko lang yung emotional triggers. Kasi nga pinaya sa loob ng classroom eh. Eh magaling yung teacher. Nakalusot siya. Kaya hindi siya nakasimuhan. At yung bata na yung tumino, every time nakikita yung teacher, yes po sir. Yes po sir. Ganun siya ng ganun. Hanggang sa nakagraduate na grade 12 yung bata. Tuwa kami hindi na gumawa ng kalokohan. Okay? And then example ng triggers, disrespectful tone.
Bata pala sagot. Ayaw mo yun. Ba't mo ginawa yan? Ewan ko, hindi ko alam. Yung mga gumagano pa rin. Ano ba say? Yung dinidinay pa, tapos yung tone of voice, walang respect. Yan. Pwede siyang maging trigger sa'yo na magagalit ka. Repeated disobedience. Di ba sinabi ko na sa'yo? Ang ginawa mo na naman. Kasi mamaligid ang tigas talaga ng ulo mo. Yan. Pwedeng mag-trigger yun. Okay, kung yung trigger yun, yung ano mo, emotional triggers mo And then students showing sadness or defiance. Ayaw lang kinakausap, tinatanong mo, hindi sumasagot. Hindi kayo nakikita ng person in authority. Yun ang pinakamahirap kasi maraming teachers dito bumibigay. Kasi sir, kinakausap ko, ay sumagot, sinigawan ko. Yan, itong part na to, triggers. Sa inyo, depende, hindi ko alam kung ano yung mga triggers nyo. Ito example lang, na very common. Na ang bata, disrespectful yung tone of voice, sumasagot, mataas ng boses. Yan yung mga usually nangyayari. And maybe sa inyo, may mga iba pa kayong experiences when it comes to triggers. Okay? So pause before you react. Recall the last time a student tested your patience. Meron dito? Di ba? Yes, very good. So maraming sumayon. Okay. So anong naramdaman nyo? Kung sinubukan nyo yung patience, gusto mga nag-yes. Any example, anong ginawa nyo? Nung sinubukan yung patience yung tines, nag-yes, tapos wala na sumasagot yan. Yung mga nag-yes, sino? Ba't natatakot kayo? May grading ano ba dito? Mag-release na ba si Ma'am? Ganun, pag mali yung sagot? Ano naman sabi? Ang tama pa lagi. Thomas tayo, di ba? Pero pag ganun, di ba naiyak yung sumagot? Anyone nag-yes, tapos wala sumagot, na sinubukan, ano na naramdaman nyo? Feeling nyo ba nabahiya? Feeling nyo ba wala kayong authority? Feeling nyo ba parang na-disregard? Na ikaw yung teacher? Tapos ganun yung reaction? Okay? What did you do? Okay? Di-refer nyo ba sa guidance? Di-resolve nyo ba? Yung issue? Pinatawag yung parent? At sinabi sa parent? Or nag-anecdotal ka? Nilagay mo yung date, yung pangyayari, anong oras nangyari yun, and then sinulat ko siya. Ganun ba yung mga ginagawa nyo or hindi? Ganon. O di ibig sabihin, ako lang din na sumagot. Ako na nga gumawa ng presentation, ako masasagot sa mga tao. Okay. If given the chance, how would you have responded differently? Ako po, ano na sa akin, normal na sa akin, yung teacher pa ako bago ko naging assistant principal ngayon, normal na sa akin yung pag-uwi ko sa bahay, lagi akong nagko-contemplate sa sarili ko. Ano yung nagawa ko na pwede ko pang baguhin bukas? Meron ba akong estudyante na nasigawan or bilang estudyante? Bilang guidance counselor, hindi ako dapat lapitan. Ano pa yung pwede kong gawin para yung bata magkaroon ng lakas na loob na magsumbong sa akin? Kasi ang guidance office dapat kaya lumapit ng bata. Pag walang batang pumupunta sa guidance office, there's something wrong sa guidance office. Kasi ang rule of thumb, ang bata, kung papasok siya sa classroom at meron siya emotional baggage, meron siya psychological issue or mental health, kinakailangan na muna pumunta sa guidance. I-resolve yun bago siya pumasok sa classroom. Otherwise, yun ang magiging problema ng teacher, yung bata na yun. Kaya pag ang guidance office, walang estudyante kumakatok, then there's something wrong sa guidance office. At kung ikaw teacher, for how many years, like for example, 3 years ka ng teacher, ni isang bata walang lumapit sa'yo, there's something wrong sa'yo. Kasi dapat ikaw ang number 1 trusted adult ng isang bata. Na pag may problema siya sa bahay, kaya niyang lumapit sa'yo, Ma'am, pwede pa ako makusap mamaya, Ma'am? Bakit na? Kasi Ma'am, nag-away na naman si Papa at si Mama. Sige mamaya, share mo kay Madam ha, magtuturo lang si Madam din, usap tayo. Sige Ma'am, thank you Ma'am. Ang sarap sa pakiramdam ng bata na yun, na mayroong teacher na willing makinig sa kanya. Okay? Kaya kung yun yung ginagawa natin, pag tinitest yung patience natin, napakagaling yung teacher. Okay? Sa akin kasi, kahit na para sagot ang bata, hinahayaan ko siya magkwento kahit sumigaw siya. Kasi siya naman, ito na yan, nasa guidance office. Sayaan ko lang, pag nasa magsalita, at saka ako sasabihin, okay na, ilabas mo na yung sama ng loob. Tandaan mo hindi nagalit si Sir Ernst, so nagsasalita ka, kahit feeling ni Sir Ernst, nababas ko siya, pero hinayaan kita. Pero okay lang ba na this time si Sir Ernst naman na magsasalita at ikaw naman na makikinig? Para sabihin ni Sir Ernst, yung sitwasyon na nakita niya. Sige po sir. Doon ko nasasabihin sa kanya. At usually ginagamit kong technique, pag first time ng bata na may kaso, ang ginagamit kong technique minsan ganito.
First time mo pumasok dito sa office, first time kitang i-record. Ito yung gusto kong usapan natin dalawa. Hindi ko tatawagin ng magulang mo. Mga yan, usapan natin dalawa. Pero hindi mo na ulitin ito. Pero pag inulit mo, babanggitin ko itong kaso na ito at yung panibagong kaso mo. So, ibig sabihin, binato ko yung bola ng responsibility sa kanya. Wala sa akin. So, siya ngayon mag-iingat kasi alam niyo, may kaso na siya. Pag naulit, dalawang kaso yung maririnig yung nanay niya. Okay? So, ibig sabihin, yung respect ko doon sa bata, binibigyan ko siya ng authority to choose para baguhin yung behavior niya. Okay? And then we have the self-regulation or regurgitation is known how to respond rather than react. Tandaan nyo yung react, yun yung negative. Respond, yun yung positive. Yun yung ginagawa ng mga psychological first aid. Reflect, which means to pause, reflect and choose an intentional action that aligns with one's professional values and ethical standards. Ano ibig sabihin nito? As a teacher, ano ba yung ethical standard na meron ka? Kung ikaw yung religious teacher, yun ba yung pumapaloob sa iyong values and ethical standard, which is good? Okay? Or when it comes to professional values and ethical standard, ikaw yung teacher na by the book. Pag mali, mali. Wala nang consideration. Hindi mo na inaalam bakit nagkamali yung bata. So, nakaalay lahat ito doon sa pinag-uusapan natin. Kasi yung action mo pwedeng react or respond depende kung anong professional values and ethical standards na meron ka. Alam ko dito sa school nyo, meron kayong values na pinopromote and ethical standard. But as a person, anong ethical standard meron ka? Anong values na meron ka? Kaya sa akin, ang values talaga na meron ko, walang batang masama para sa akin. Yun ang values ko when it comes to child behavior. Wala. Sa ethical standard ko, lahat ng bata pwede maging bastos. Depende kung saan siya lumaki, sino nagpalaki, paano siya pinalaki. Doon ako babase. Okay? So sa inyo, depende kung ano yung sarili yung values na meron kayo sa sarili nyo. Responding comes from awareness and empathy. Reacting often comes from impulse and emotion. Okay? Kaya kung hindi mo alam yung sarili mo talaga, malamang walang reacting ka. Okay? Kasi yung mabilis na minutes yung ulo mo. Okay? Yung impulse yan, yung bigla mong ginagawa tapos nare-realize mo, mali. Ay, kasi gawin yung bata na yun. Yung mga pala, bakit ko nasigawan? Yan, impulse kasi yun. Okay? Kasi nga, hindi mo nare-regulate yung sarili mo. Kaya pag wala kang self-regulation, wala kang self-management, self-awareness, prone ka, vulnerable ka na makasakit ng bata. And then balancing self-care and compassion. Burnout and compassion fatigue can make teachers emotionally, patay tayo dito, okay, unavailable. Burnout. Okay? And then fatigue. Lalo na kung submission ng grades, nagmamadali, di ba? Ako sa bahay, yung rules ko kasi, kahit yung teacher mo ako, nagdagal sa akin yung teacher namin, tsaka master teacher eh. Ang rules ko kasi, pag nasa bahay ako, kahit ano pang i-chat mo sa group chat, hindi ako magre-response. Pag nasa bahay na ako. Kasi di mo na ako pinabayaran ng overtime eh. Ang response ko, pinabukasan na madaling araw. Kaya kung nakalagay doon, Sir Ems, yung ganito report, kinakailangan submit ganito ganyan, hindi ko pa masilingin. Bukas na madaling araw, pag-isip ko doon ako magbabasa. Kasi simula ng araw ko, sasabit ko pala ito, okay. Sabi ko ito mamaya, okay. Sasabit ko siya. Pero yung mag-response ako kasi nakakadagdag ng stress. At yun yung mga reason bakit gusto mo mag-burnout. Kasi parang feeling mo nasa bahay ka na, safe space mo na to, and yet may mga ganun pa. Di ba? Bahagi yun ng mental health care mo sa sarili mo. Okay, sa akin, ganun. Okay? Kaya pagdating ko sa school, gagalit yung head teacher. Hindi ka na naman nag-reply doon sa, good morning, ma'am. Ba't di ka nag-reply? Naka-open cellphone ko eh. Pero kung ito na yung report, bibigay ko na. Okay? So, sa akin kasi at the end of the day, it's my feelings, it's my emotion, it's my mental health. At the end of the day, pag namatay naman ako, iiyak lang kayo saglit, hahanapan nyo na ako ng kapalit eh. Dahil nag-ako yung sarili ko muna, diba? Okay, yun yung sa akin. And then strategies to maintain balance, set healthy emotional boundaries. Yun yung kanina ng example ko.
Hindi na ako nagbabasa ng group chat. Dapat meron ka niyan, healthy emotional boundaries. Kung ang emotional boundaries mo kasama yung boss mo, na every time na lalapit siya magbibigay ng trabaho, ma'am, set healthy emotional boundaries. Pwede ba mamaya na? Wait, joke lang ha, baka may mga heads dito. Okay. Acknowledge your own feelings. Okay? Pag malungkot ka. Pag masaya ka. Okay lang, normal naman maging malungkot eh. Emotion yun eh. Seek supervision, peer support, or counseling when needed. Hindi mo kaya lahat. Diba? No one is an island. Kinakailangan talaga. We seek support. We ask for help. Practice mindfulness and gratitude daily. Appreciate mo yung sarili mo. What you've done for the day. Thank you. Sarap. Nasa pakiramdam. Tatlong bata na naman yung nasigawan ko. Thank you. Siyempre yung maganda. Joke lang yun. Yung maganda ng ginawa mo sa person. And, actually na malapit na bonus. Treat mo naman yung sarili mo. Huwag kang magsama ng iba. Ikaw lang. Treat mo yung sarili mo. The other day, I was in Occidental Mindoro. Ito lang last Monday, Tuesday, Wednesday ako bumalik. Pahinga ko kahapon, ngayon dito, bukas naman Sorsogon. Kaso nga lang nakiusap ako sa Sorsogon State University kasi ang binok nilang flight supposedly ngayon. Kaso magaling si Ma'am Rochelle, binigyan na agad ako invitation letter. So muna siyang ipabook kaysa Sorsogon State University. Kaya nakiusap ako sa kanila tomorrow, pwede i-online ko na lang. Pumayag naman sila, sobrang thankful ako, pumayag sila na i-online ko na lang. Hindi na ako pupunta doon. Sa Occidental Mindoro, sarap ng pakiramdam na to. Kasi doon ako sa tabing dagat, binok nila ako ng hotel sa may tabing dagat. Ang sarap. Hindi ko lang na-experience yun na yun, mag-isa ka lang. Papaigan mo lang yung hampas ng alon. Tapos walang ingay ng sasakyan. Tapos nakaupo ka lang. Tapos napaigan mo yung hampas ng alon. Tapos kasi yung dagat doon, open sea. Yung hangin, ang sarap sa pakiramdam, nakaka-relax. Try nyo sa sarili nyo. Treat nyo yung sarili nyo. Ako, kaya ako magtawa, lagi mo tinitreat yung sarili ko. Naya, pag uwi mo, treat ko rin ang sarili ko. Try nyo treat, and then yung kapag kumakain ka, ninanamdam mo yung sarap. Yung sarili mo lang, di mo inisip tayo, wala siya. What? Sarili mo lang. Napag kinagat mo yung chicken, wow, sarap ng chicken. Habang niro-roll mo yung spaghetti sa yung fork, di ba? Oh my God. Di ba? Yung mga appreciation, gawin mo yun kasi nakakabawas siya ng stress at mas na-appreciate mo yung sarili mo. Okay? Pero practice mindfulness. Sa mindfulness natin, importante yung emotional stable ka. Okay? Yung tinatawag nila ng grounded, pag naamin kayo ng salita sa amin sa psychology ko, yung grounded eh. Pag sinabing grounded, emotionally stable ka. Na kahit anong mangyari sa paligid, wala kang problema. Magaan na magaan sa'yo. Hindi ka iyak, maglakas sa sama ng kapatid mo, magalit mo sino man tao sa'yo, okay ka. Because you know yourself. Kasi may mga tao na narinig na sinisiraan sila, magpupost sa Facebook, doon gaganti. Hoy, kung sino ka man, na nagkwento na ganito ako. Diba? Emotionally unstable ka siyempre. Diba? Kasi kung kilala mo yung sarili mo, kahit ano pang sabihin sa'yo, stable ka kasi mas kilala mo yung sarili mo eh. Alam mo namang hindi ka ganun, huwag ka magre-react. Pag nag-react ka, dali mo nila. Nakuha ka nila kasi nag-react ka eh. Pero kung hindi ka nag-react sila yung maiinis, hindi rin nag-react yun, di ba? Pinag-chichismis na natin. Emotionally stable ka kasi. At pag nakakasalubong mo sila, you smile. Di ba? Sila na yung maiinis, hindi po ako. Di ba? So nasa kanila yung burden mula sa'yo. Okay? You can pour from an empty cup. Di ba? But you can refill it with awareness, rest, and kindness to yourself. Hindi ka pwedeng tumulong sa bata kung ikaw mismo unstable. Psychological first aid yun, dalawa lang pwede mangyari. Mas lalo mag-trigger yung emotional ng bata or matulungan mo siya through referral. Dalawa lang, pero pag medyo unstable ka, huwag kang mag-PFA. Kawawa yung bata. Okay? Pwedeng lumala yung trigger ng bata. Okay? So, you cannot pour from an empty cup, but you can refill it with awareness, rest, and kindness to yourself. Sarili mo muna. Okay? And then integrative reflection, knowing me, knowing how to help. Dahil kilala mo sarili mo, equals, okay? Alam mo kung paano tumulong sa iba. Okay? So this is how you understand or yourself para maging better PFA responder ka. Okay? So PFA principle, calm, okay? Caring and present. Importante yun.
Okay? Minsan, meron akong narinig na kwento, meron daw isang guidance counselor, kausap yung isang bata, habang nagsasalita daw yung bata, yung guidance counselor, hawak yung cellphone. Di ba mali yun sa amin? It's a no-no. Ethical standard yun. Na dapat present kami. Na habang nagkukwento yung bata, binag, tinitignan namin yung mata, we acknowledge. Yun yung nagsasabi na present ka doon sa usapan. Hindi yung malayo yung iniisip mo, may hawak ng cellphone. So this is the principle of PFA. Okay? So to your reflection, to become a more compassionate helper, what personal change do I want to commit? Kung gusto nyo mamayang hapon, isa kayo sa PFA, ready, okay? So ano kaya mo i-commit? Para sa sarili mo, para maging effective ka ng PFA. Again, you cannot give what you don't have. Okay? Kung emotionally unstable ka, paano mo ayusin yung emotionally ibang tao? Ikaw ay unstable. Tandaan nyo palagi yun. Okay? So before we can heal others, we must first know what healing means to us. Diba? So ikaw muna, ano bang para sa'yo? Ano bang healing? Ang healing ba is a process? Is it a journey or a one-day event? Diba? Usually sa amin, alam namin ang healing is a process. Hindi ka naman may heal when it comes to emotional and psychological overnight. It's a process. Bakit? Kasi ang tinitingnan natin, what if may trigger ulit? Kaya mo namang i-handle? Kasi process siya. It's a journey. Okay? Before we listen to another's cry, we must first hear our own silent voice. Okay? Bago mo painggan sa batang umiyak, bago mo lapitan, tignan mo muna sa sarili mo, kaya mo ba i-handle? Ano ba yung mga thoughts na lumalaro sa isip mo pag mag-isa ka na lang? Napapayak ka pa minsan sa dami ng problema sa pamilya, sa dami ng dinadala mo na walang nakakaalam? Then, hindi ka pwede maging PFA provider. Okay? Awareness is not selfish. It is sacred preparation for service. Okay? So, yung self-awareness, okay, hindi siya makasarili. Okay? Sacred preparation mo siya para maging effective PFA ka. Okay? Dahil mga sinasabi sa akin, mas gusto ko mag-isa ako pag kumakain. Usually, lalo na pag lalabas ako, there are times gusto ko may solo ako. Sasabihin ko sa partner ko, it's me time. Okay lang? Kasi meron ako family time. Meron din ako father-daughter time. Okay? May time ako sa daughter ko na kaming dalawa lang magbaban. Hindi ako selfish na siya lang gusto ko sa... Pero bahagi yun kasi na process ko sa sarili ko. And then I have my time with my partner. Okay, na kaming dalawa lang, wala yung daughter natin. Okay, sa inyo din gano'n. You can practice that kahit na dalaga ka, binata na hindi selfish ang pagkakaroon ng self-awareness sa sarili. Okay? Bahagi ito ng process mo para mas lalo kong maging matibay. Okay, so pag tayo mag-session 2, let's have a 15-minute break, ma'am. Okay?